So yun na nga mga ka-positive, no? Magandang araw sa inyo. It's me, Papa Dex. Ayan. So bago ko simulan itong do-it-yourself repair natin, syempre big shoutout muna sa mga subscribers natin sa YouTube. Ayan, napaka-solid nyo. Maraming salamat po. Going back mga ka-positive, no? Ayan, at ito naman, kitang-kita nyo naman ang aking Mio Sporty, buong-buo pa rin. Gaya nga nasabi ko sa inyo, do-it-yourself repair, no? Dahil nakakaramdam na ako ng dragging. Meaning to say, ang dragging nanggagaling yan sa ating clutch lining. Depende yan sa bell. Natatandaan nyo ba mga kapasitive kung kailan ako naglagay ng lining? Way back 2020. So, from stock lining, nagpalit tayo ng Sun Racing, no? So, si Sun Racing, tumagal siya from 2020 to day. Ayan, so nakaramdam na ako ng dragging. So, papalitan na natin siya ngayon. Okay. Sun Racing na lining yung ginagamit ko, no? Tinernohan ko rin siya ng bell ng Sun Racing. Then, regroove ko siya. Kaya ako siya pinaregroove dahil yung mga first version ni Sun Racing na bell is wala pa talagang regroove. So, ngayon, naglalabas na sila ng mga naka-regroove na bell, no? So, mas maganda. Personal opinion ko, sulit yung lining ni Sun. From 2020 up to this year, never ako nagpalit mga capacitive, no? At, yun nga, no? Siyempre, daily use siya, ahon, may angkas, may karga, ayan, sama-sama na. Ngayon, makikita natin kung bakit siya nag-dragging. Maya, i-reveal ko rin sa inyo kung ano yung ipapalit kong lining, which is Japan technology. So mamaya mag-share ako ng mga bahagyang tip para sa mga Mio Sporty owner dyan o Mio Sporty user, dahil alam niyo naman ang Mio Sporty hindi siya nawawala sa kalsada. So talagang nagahari siya sa 110cc na scooter, no? Then yun, sa mga magtatanong, in case may magtanong, ayan, may vlog na ako nito, pang Honda Click version 2 yung aking shock, 330mm. Dati nag-aalangan ako pero in-stay ko na siya kasi mabigat na kami. So ito kasi mas maganda dahil hindi rin malaki yung spiral niya, hindi sumasayad sa mags ko na naka 2.50 yung lapad niya, no? Levenger. Ayan, speaking of mags, 7 years na sa akin to dahil 7 years na rin ako dito sa Pinas. Ayan, so bakasin ko lang to. Ayan. Ay, di pala ako matakbo dahil dito. Ito naman yung kanyang crank cover. So, mamaya linisin ko to gamit ang, syempre, AC Care Degreaser. Ayan, ang dami ng debris ng belt. So, check ko na rin yung belt. Sana pwede pa. Alam ko yung belt nasa 3 years na pero malaan mamaya. Uy. Puro dumi na. Oh my God, dear na. Yung belt ko. So, yun. Ito na ang kanyang lining. Sun Racing lining, sorry. Yan, kung mapansin nyo, may groove siya. Dahil nga, naka-regroove yung bell niya. Ito from 2020. Yan, walang halong Puto. then, stock pa din yung kanyang torque drive. Nagpalit na ako from Sun Racing din na pulley tsaka drive base. Bumalik ako sa stock. Tapos yung flyball ko is 1011. Ayan, 1011 siya. Dumi na. So maya linisin natin. Share ko lang din sa inyo, gaya nga nung sabi ko kanina, konting mga tips lang. Ayan, so patungkol dito sa lining natin, no? Nakaramdam na talaga ako ng matinding dragging dahil dito. Una dyan, sa mga rason, yung kanyang clutch spring. Ayan. So, minsan kasi, hindi pare-pareho ng tension yung kanyang clutch spring. Ayan. Itong sa akin is stock. So, naglagay na ako ng 1,000. Yun nga, puro ungol lang yung nangyari. So, hindi ko siya trip. Malakas sa gas pag ganun. Yung 1,000 RPM. Ito, binalik ko sa 800. At yun nga, no, nagkaroon siya ng downside, which is, nakita niyo ba itong tenga? Ayan, tenga ni Sun. Kung mapansin nyo, lumaki na. Humaba na siya. Hindi nakakalawit to eh. Ayan. Ayan. Siyempre, 5 years na rin naman siya. 5 years ba? Basta, ganoon.
Ayan. Kakahila niya, lalo na kung matigas yung clutch spring niya, no. Isa na yun sa dragging kasi nagkakos na siya ng delay dahil yun nga, bumaon na yung mismong spring dito sa kanyang tenga. Ayan. Kita niyo ba? Then third is yung yung kanyang poste. So pag naglilinis kayo, talagang kailangan tanggalin tong lock para malinis yung poste dahil minsan may tumatambay na dumi dyan tapos tumitigas. Oh no! Ayan. Ito namang damper, okay naman din yan kasi flexible naman yan. So nagre-release naman ka. Ayan. So yun yung mga tatlong main reason ng dragging. Ayan. So kung mapapansin nyo, sulit to. Ang kapal pa, di ba? Kanya lang talagang ito na, bumigay na talaga tong tenga ng maganda yung clutch lining ni Sun Racing. Talagang pang stock. Tapos yung bigat niya, additional din yun nakakadagdag din siya ng tawag dito, ng arangkada dahil mabigat. Pag masyadong magaang, ayun, ungol lang. Ayan. So tanggalin ko lang tong mga lock, tapos hugasan ko. Then, i-reveal ko na sa inyo yung bago nating lining na ikakabit. 15 minutes later. Going back mga kapasitive, no, ayan, natapos ko nang linisan yung kanyang crankshell, pati yung crankcase cover. Ayan, so i-reveal ko na yung clutch lining na ipapalit natin dito. Ito yung dati niyang clutch lining, Sun Racing. Ayan, so nagpalit lang ako due to Sa nakita. yan, yung mga tenga niya talagang lumuloy na. Ayan, makita niyo naman, di ba? Ayan, so isa yan sa dahilan o rason kung bakit nagkakaroon ng dragging, no? So dito naman wala naman akong problema sa kanyang pad dahil okay na okay pa. Ayan, no? Ang kapal pa. Grabe, parang kaya pang dumiin ng another 3 to 5 years. At eto na, hinihintay nyo, papalit natin. Ay, syempre, una sa lahat, maraming salamat kay Ma'am Kay sa B3 Motorcycle Shop. Ayan, sila yung nagbigay nito sa akin. Try natin kung gaano kaganda ang quality nito dahil niya ay tinatawag siya na Japan na technology, no. Ayan, ito yung FCC. Ayan. Hindi naman siya bago sa market dahil matagal na siya. So, nasa larangan sila ng racing. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, kung sa personal mga kapasitive, mabigat din siya. Para rin siyang stock. So, makapal yung kanyang pad. Pero malaan natin, tignan natin kung ilang taon nang aabuti naman nito ni FCC, no. Tutuloy natin itong bago from FCC. Ayan. So, Sun Racing clutch lining out. FCC clutch lining in. Nakikabit ko na yung lining ng FCC, no. So masusubukan natin yung quality nito, no. So nalock ko na siya. Nag-struggle lang ako dahil nawala yung naputol yung isang lock dito sa may poste. So buti na lang meron tayong reserba. At yun, kakabit ko na siya sa panggilid. Yun na yung aking pulley. Ayan, again, ang aking flyball is 10-11, no. So ako ngayon, stick tayo ngayon sa stock setup, no. So kasi daily use to. May angkas, kakabit ko na para atas mapulido na natin lahat-lahat. Let's go! The next day. So yun na nga mga kapasitive, no, going back. Ayan, so
kagabi. At para sa akin first impression, aray ko, okay naman yung kapit niya. Ayan, so syempre hindi pa natin malalaman ngayon dahil kakakabit pa lang. Ayan, so mga siguro ilang buwan. Pero yun nga, no, first impression ko, makapit naman. Siguro nakatulong yung re-groove, yung groove ng bell pala. Ayan. Tapos yun nga, sabi ng FCC is a Japan technology to, no? So malaan natin. Ayan. Medyo ang ano ko lang is yung belt ko kasi siguro nasa 3 years na. So medyo malubay na talaga. Pero siguro kung bago rin tong belt, maganda. Mas maganda yung performance, yung kapit ba. Siguro next, bili na lang ako ng bagong belt. So antabay lang mga ka-positive sa mga update regarding sa FCC clutch lining. So yun muna sa ngayon. Please don't forget to subscribe kahit wala ng bell button. Stay safe. God bless. Peace out. One week later. Ha? Oo, ang ganda po. Itunod mo muna. Ha? Itunod ka muna. Ano ba kinabit yan?